Balik tayo sa ating palatuntunan. Executive Summary ngayon po ay December 15, 2024. Isa po sa ating magiging paksa naman ngayon ay kabuhayan ng ating mga kababayan. Dahil para po sa kaalaman nating lahat, come December 31 ay talagang sarado na po yung tinatawag nating POGO. Patay po doon sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na total ban sa POGO. Siyempre, pagka ganyan, may mga apektadong sektor, katulad na lang ng sektor ng paggawa, yung mga Pinoy na manggagawa dyan sa POGO. Paano na sila? Malaman natin po ang update tungkol dyan. Nasa linya po natin ang ating kalihim ng Department of Labor and Employment. Walang iba po kundi si Secretary Bienvenido Laguesma. Good morning, Secretary Laguesma, sir. Good morning, Tuesday on a Sunday. Oh, yes, sir. Magandang umaga din sa iyo pong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Opo. Secretary Benny, ito nga po ang gusto naming malaman. Kumusta na po ba yung mga hakbang ng DOLE para dito sa mga kababayan nating Pilipino na apektado nitong total ban ng POGO? Tuesday, matapos pong magbigay ng tagubili ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may kinalaman sa pagsasara totally ng operations ng mga IGL at POGO come na December 31 dito pong taon na ito. Nagbalangkas po kagad ng programa ng plano pa aksyon ng Department of Labor and Employment. Ang nasabi pong plano pa aksyon, actually ang tinutukoy niya ay ilang mga serbisyo, mga programa ng DOLE. May kinalaman una sa employment facilitation, ikalawa sa provision ng livelihood program, at pangatlo, training, retraining, and upskilling of our workers na maapektuhan po ng closure ng mga nasabing kumpanya pagdating nga po ng katapusan ng buwang pangkasalukuyan. Opo. Pag sinabi po nating mga Pilipinong POGO workers, Secretary Benny, ilan po ba ang pinag-uusapan natin dito? Una po nagkaroon po ng bahagi po ng plano, yung tinatawag na profiling ng mga workers na pwedeng maapektuhan, at ang na-profile po ng Department of Labor and Employment, in particular ang National Capital Region, ang Region 4A, Region 3 at saka Region 7. Humigit kumulang po mga 30,000. Oh, marami-rami din ito, Secretary. Yes, Tuesday, marami-rami at umaasa tayo na makapagbigay talaga tayo ng tulong sa kanila. Sangayon doon sa tagubili ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And so far, sir, dito sa ipinatutupad ninyong facilitation ng employment, sabi nyo nga kanina, ay mayroon na ba tayong bilang kung ilan na ba yung naipasok natin ng trabaho o nairekomenda natin na lumipat sa ibang industriya? Meron na po, Tuesday. Actually, nakapagdaos na kami ng 5 jobs fair, no? Kaya lang medyo nakakalungkot hindi ganun karami ang nagpa-participate na mga IGL workers, despite yung mga information dissemination sa tulong ng PAGCOR, sa tulong ng mga kumpanya, at sa tulong din po ng mga media outfits kagaya po ng sa inyo na nagbibigay din po kayo ng informasyon, may kinalaman sa jobs fair. Yes. Noong pong nakaraan na Tuesday, na 5 jobs fair, humigit kumulang kulang-kulang 1,000 ang nag-participate. At mahigit na 200 dito ay hired on the spot. Wow. No, na nakuha kaagad sila. Pero maliit pa rin yung bilang. Yes, Kaya, maliit nga. As compared to 30,000, sabi nyo kanina na POGO workers na mga Pinoy. yes, Tuesday. At siguro ang aming nakikitang kadahilanan dyan, dalawa yung medyo main. Una, baka naniniwala pa sila. Naghihintay pa ng katapusan ng taon bago magpasya dahil baka umaasa sila na magtutuloy pa. Pero maliwanag na po ang pahayag ng ating Pangulo sa amin nung nakaraang pulong na talagang wala na po yan at kailangan pag-ibayuhin ang serbisyo ng DOLE at ibang mga departamento ng pamahalaan may kinalaman po sa pagtulong sa ating mga maapektuhang manggagawa. At kalawa, siguro tinitignan nila yung mga nakalistang trabaho dahil alam natin medyo may kataasan ng konti ang sweldo dyan sa mga kumpanya na yan. Correct. At maaaring nasanay na sila na gano'n ang tinatanggap na sweldo. Siyempre pag nagsisimula ka Tuesday sa bagong kumpanya, maaaring ang ipagkakaloob muna sa iyo ay Basic. entry level. Tama. Yung Yes. entry level Yes. naman talaga. Okay. Yes, oo, yeah. Yan yun, yan nakita na. Pero hindi po kami titigil na mag-reach out sa kanila at maraming salamat talaga Tuesday sa pagkakataon nito. Bagamat linggo ay marami siguro nakikinig at Opo. makakapakinig
nitong ating pagtatalakay at makakatulong upang lalo pang madagdagan yung maghihingi o dudulog sa Department of Labor and Employment para makakuha po ng karampatang ayuda. Correct. Yung livelihood na sinasabi nyo, Sec, paano yun? Ang livelihood po, kung individual po ang nag-a-apply, na-adjust na po namin yung amount. Pwede ko pang mapagkalooban ng 50,000, 50,000 per eligible and qualified beneficiary. At ito po ay in forms of good, no? Hindi po ito pinagkakaloob na pera. Correct. Kasi gusto po natin Tuesday na tiyakin mapupunta talaga doon sa mga paninda o kaya naman makagamitan sa livelihood. At Yes. kung yan naman po yung grupo, aabutin po ng mga 1 milyon hanggang 3 milyon po ang pwede nilang ma-avail. Depende po sa klase ng livelihood project na kanilang mapupuso. Right. Halimbawa ako, secretary, gusto ko mag-apply, gusto ko maghanap buhay kahit papaano wala na akong trabaho sa Pogo. Paano ako makakapag-apply diyan sa inyo, sa alok ninyo? Yes, Tuesday, lumapit po sila. Dumulog po sila sa pinakamalapit na tanggapan ng Department of Labor and Employment, no? Halos lahat po ng rehiyon at probinsya may Department of Labor and Employment. Pwede rin po silang makipag-ugnayan at humingi ng tulong, mapaabot sa amin yung kanilang concern sa pamamagitan po ng iba't ibang Public Employment Service Offices sa mga LGUs, Tuesday. At meron din po kaming hotline na pwede po silang magpaabot ng kanilang concern. 1349 po ang aming hotline. 1349. Ayan, tandaan po ninyo opo. mga kapuso. Hotline po ng Dole, 1349. Ayan. Aba, Tuesday, Opo. dagdag ko lang. Pwede rin po silang makipag-ugnayan direkta sa tanggapan na aking tanggapan para sa ganon Yan. mabigyan po kagad natin ng karampatang aksyon at kaagarang pagkilos yung kanilang concern sa hanap buhay. Paano kayo makokontak, Secretary? Ayun, pwede na kagad na sa yung nabanggit ko kaninang hotline. Nandiyan na. Yes, pwede rin po silang mag-email sa aking email address. Lahat po ito capital letter, small letter. Small. Sorry, Tuesday Apo. OSEC, OSEC, OSEC at dole.gov.ph. Ayun, .gov.ph. Ayan mga kapuso, Opo. OSEC at dole.gov.ph. Ayan, mismo Yes. si Secretary na po ang sasagot sa inyo sa concerns ninyo para ma-refer kayo kung saan po pwede kaagad-agad. Lalo na ngayon, Secretary, di ba? Inaasahan nila yung Pasko man lang maging maganda na sana. Pero mas mainam kung by next year, mayroon na silang mapapasukang iba kaagad pagpasok ng Enero, di po ba? Dapat, kaya nga namin po binalangkas yung mga job fair ahead of the deadline. Yes. Para na sa ganon magkaroon sila ng tinatawag na just transition. Opo. Nakakapagtanda na sila pagdating po ng pagpasok ng bagong taon, meron na po sila kagad na either hanap buhay o kaya naman po ay livelihood program. Ayan. Mayroon pa bang nakalinya, Secretary, na panibagong jobs fair ulit? Baka naman sakali. Meron pang binabalangkas para sa Enero. Yun. O, ayan, abangan po ninyo yan, mga kapuso ha. Mainam pong lahat tayo may pinagkakakitaan, may trabaho para sa pamilya. With that, Yes, Secretary, anyayahan nyo nga yes. po sila. Siguro po ang aking paanyaya, abangan po yung mga announcement na Yes. manggagaling po sa Department of Labor and Employment, particular sa National Capital Region. At sa ganon, malaman po nila yung venue, yung lugar at yung petsa. At gagawin po namin ito sa unang 2 linggo ng Enero. Ayun, magandang panimula ng taon na mayroon ganitong mapupuntahan ang ating mga kababayan, Secretary. Yes, Tuesday, at maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob nyo sa akin dahil ito po ay makapagbibigay ng tamang impormasyon at hindi po mabibiktima ang ating mga kababayan na maghahanap ng kanilang trabaho o kaya naman ay hihingi ng ayuda sa atin pong pamahalaan. Maraming ganyan, Secretary. Speaking of, yung mga scam, huwag masyadong magpapaniwala kaagad kung yung sabi nga nila, too good to be true, yung alok sa inyo. Ano nyo po muna, i-double check nyo sa mga government agencies katulad ng DOLE. Yes, Tuesday, maraming salamat talaga. At ako rin po ay magbabalik sa inyo upang makahingi ng pagkakataon na magbigay ng informasyon, karampatang informasyon sa ating mga kababayan. Yes, lalo na sa welcome mga po lagi.
Welcome Okay. kayo, Secretary, lagi. Kung mayroon kayo gusto ipa-anunsyo, i-text nyo lang ako at nang mai-announce natin. Ano po? Yes, maraming salamat Tuesday at pagbati ng paunang maligayang Pasko at maligong bagong taon at mag-ingat po tayo lagi sa ating mga pagawaan at sa ating pong pagkilos. Maraming salamat Tuesday. Salamat Magandang po. umaga at mabuhay po ang inyong programa. Thank you so much. Si Secretary Benny Laguesma po yan ng Department of Labor and Employment. Merry Christmas po sa inyong lahat. Thank you so much. O mga kapuso ha, yung sa mga POGO worker natin na gusto din nating matulungan, mga kapwa nating Pilipino yan. Sabi ni Secretary, may available sa first 2 weeks ng January, magbubukas ulit sila ng trade fair. Ano ba ito? Labor fair o job fair. Ayan, job fair. Mga trabaho po yan na baka naman sakaling pwede kayo dyan, ay samantalahin po ninyo yung pag-a-apply. Pagka po pumupunta kayo ng jobs fair, magdala na po kayo ng yung mga pangkaraniwang kailangan, ballpen, picture, tawag nito, resume, biodata, sabi nga nila, biodata, resume. Magdala na po kayo ng maraming kopya niyan ha. Kasi pag nagja-jobs fair po, lahat ng kumpanya doon na sa tingin nyo po pwede naman kayo, applyan po ninyo. Kasi may sa mga pagkakataong ganyan, mayroon pong tinatawag na hired on the spots, HOTS kung tawagin. Yung nag-apply pa lang kayo doon, pwede na kayong matanggap ka agad. O di ba kung qualified din lang naman kayo, bakit naman hindi kayo kukunin, di ba? So mag-ready po kayo ha. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.